Ano nga ba ang dahilan kung bakit minsan hindi napupuntahan ng mga coordinator ang mga store nila or merchandiser sa mga malalayong probinsya or yung tinatawag na outbase nila? Narito ang 4 na pangunahing dahilan kung bakit. Number 1, approval. Kailangan muna ng approval ng mga boss natin kung tayo ba ay papayagan na mag-visit sa province na hina-handle natin. Syempre dapat may valid reason tayo at mga plano kung bakit tayo pupunta doon. Baka kasi mamaya wala naman masyadong issue bakit kailangan mo pumunta doon at ang isipin lang sa'yo ay baka gusto mo lang maggala or mag-enjoy tapos kasama mo lang ang jowa mo. Charot lang. Number 2, budget. May dalawang paraan para sa budget upang makapunta sa malalayong probinsya or area. Una, maaaring sariling pera mo ang gamitin mo papunta sa province area, at pag natapos mo ang visit mo sa area na yun ay gagawan mo na lang ng liquidation ang lahat ng magagastos mo sa pagpunta doon, katulad ng mga sumusunod, pamasahe, lodging, pagkain, at dapat lahat ng yan ay may kaukulang document tulad ng mga resibo or bus ticket. Ikalawa, pwede tayong mag-request ng advance budget para makapunta sa malalayong probinsya na madalang nating mapuntahan, pero bago yan ay dapat may ibibigay kang plano para justify ng boss natin kung tama ba ang halaga na ating nire-request. Dapat nakalagay sa plano mo kung ilang araw ang target visit mo sa bawat lugar. After ng visit mo ay gagawan mo rin ito ng liquidation para malaman nila na nagastos mo ng eksakto ang halagang ni-request mo. Syempre kasama pa rin dapat ang mga kaukulang document para sa liquidation. Ikatlong dahilan, issues and concerns sa area. Ang mga coordinator ay dumedepende sa mga issues and concerns sa bawat area. Kung ang handle naman niyang probinsya ay wala namang gaanong problema at may mas malala pang problema sa ibang area ay kailangan niyang i-priority ang area na yun. Halimbawa, may store na wala pang merchandiser, at ongoing ang pooling, temporary kaming mga coordinator ang rorota doon habang wala pang merchandiser. Binibigyan namin ito ng at least thrice or twice a week na visit para ayusin ang mga products at iba pang mga dapat gawin na kailangan ng mga clients. Pang-apat, admin works. Sa loob ng isang buwan ay nagkakaroon ng 2 cycle ng cut-off, at sa 2 cycle na yan, kinakain yan ang halos 6 na araw sa pag-i-encode at pag-pick up ng mga DTR at report ng mga merchandiser, pero ito ay nakadepende sa status ng bawat agency. Meron kasing ibang coordinator na hindi nag-i-encode ng DTR ng merchandiser dahil meron silang mga accounting or HR na gumagawa ng mga yon. Panghuli, monthly meeting. Sa loob ng isang buwan ay nagkakaroon ng 1 beses na monthly meeting. Kailangan na palaging andoon ang mga coordinator para mag-ayos at mag-assist sa mga iba't ibang mga concern ng merchandiser, at syempre sumagot din sa mga posibleng maging question ng mga clients, at minsan magsaway sa mga pasaway na merchandiser during meeting. Nakadepende rin sa agency kung kailan isinasagawa ang meeting. Tandaan, SOP talaga ng bawat coordinator na puntahan or mag-store visit sa lahat ng kanyang store at least once sa loob ng isang buwan, ngunit sa dami ng iba't ibang activity or issues and concern ay hindi ito madalas magawa. Yun lamang, maraming salamat sa panunood, like, follow, comment and share.